11 hanggang verse number 12. Nakita niyo mga kapatid? Okay. Tiga. Okay, sabay-sabay nating basahin. 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12. Read. But thou, man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto ye are also called, and have professed a good profession before many witnesses. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. We have blessed us tonight. Encourage us, dear Father, na huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. At ito aking nadalangin. Pinapasalamatan sa matamis sa plan ng Kristo Jesus, sa amin Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay. Yan. Sa binasa po natin, ang sabi po na banal na kasulatan, but you or but thou, O man of God. So we are going to discuss about man of God, okay? Flee these things. So, ang banal na espiritu ay maliwanag na nag-utos sa atin. Okay po mga kapatid? We can follow the Lord or we can follow other things. Hindi po pwedeng sundin natin yung spiritual na bagay at susundin natin yung makamundong bagay. We cannot serve two masters. Okay? Yun po yan. Kaya, kung titingnan natin, tayong mga mananampalataya, meron din tinatawag na fruit of the Spirit. Okay? Kaya yung fruit of the Spirit, dapat makita sa puso at buhay ng bawat isa sa atin. Okay? So, yun po yan. Ngayon, pag kayo po ay may nagtanong sa inyo, halimbawa lang, tinanong kayo doon sa inyo, di ba? Hinanap kayo. Because you're talking about man of God and women of God. So, ano kaya pag tinanong kayo, yung description po ninyo? Halimbawa, sinasabihin mo, bad boy of the Philippines. Sino yun? Oh, si Robin. Tapos binuto nyo. Alam nyo ng bad boy, binuto nyo pa. Huwag kasi kayong bumuto ng mga artista. Wala naman yan. Tapos magtawag doon? Yung Senado, gagawing korte yan para sa impeachment. Anong alam ng mga yun? Nakuha niyo ba mga kapatid? Kaya sunod, huwag kayong ang dami dyan, yung mga tawag doon. Hindi nyo ba alam na yung congressman ng tawag doon, ng kabayan? Yan, preacher yun. Mangangaral yun. Oh. Na-meet ko kailan ba ako pumunta na Tuesday ba yan, Mami? Pumunta sa Aberdeen Court? Tuesday ata, Monday? Monday. Oh, kita mo yan. Ngayon mga kapatid, ano kaya ang tawag sa inyo, pagkakilala sa inyo? Okay? Ang Panginoong Jesucristo natin, maraming tawag sa Kanya, mula A to Z, ang daming katawagan sa Panginoon, Ano ba yung mga tawag sa Panginoon? Tinawag siya na Alpha and Omega, tinawag siyang Emmanuel, tinawag siyang Savior, tinawag siyang the Carpenter, the Son of Mary, the Son of God, the Word of God. Ang dami pong tawag sa Panginoon. Di ba po? Tayo din, marami tayong nicknames, Maraming tawag sa atin. Pwede kang tawagin si Masungit. Si Paranoid. Pwedeng tawagin tayo doon. Si Pogi. Pogi. Ibig sabihin ng Pogi, presence of God inside. Ayos yung mga yun, Presence. Palusot, Yan, okay? So, maraming katawagan po sa atin, mga kapatid. In England, ang ganda ng tawag sa doon. Tatawagin kanilang Panginoon, Lord. Okay, di ba? Doon nasikat yun si Lord Baden-Powell. Okay? Ang galing,
Sa ano? Saan ba? Pag doktor ka, tatawagin kang doktor. Oh. Pag attorney ka, lawyer ka, tawagin kang attorney. Pag politician ka, tawagin kang mayor. O, di ba? Kung medyo matino ka, hindi ka tawagin ano. Kasi yung pulis na matino, hindi naman tinatawag niya na buaya eh. Di ba? So, yun po yan. Yun yung mga tawag doon sa tao. Sa Biblia ho, mga kapatid, yung word na man of God, makikita po natin sa Biblia yan for about 78 times. Pero sa bagong tipan, tinawag lang yan isang beses. Dito lang po kay Timothy, man of God. Okay? So, lahat tayo dito, we become man and woman of God, pero dapat mga kapatid, sabagay, yung Old Testament time, hindi naman lahat ng mga ano doon, mga lingkod ng Diyos, tinawag man of God eh. Si Moses, tinawag siyang man of God. Si David, tinawag siyang man of God. Si Abraham, tinawag pa nga siyang friend of God eh. Okay? So ngayon, sa harap ng Diyos, anong tawag sa atin? Huwag naman sana able worker of God o kaya unfaithful servant of God. Pambihira, no? Tayo, galit na galit tayo sa mga magnanakaw sa labas, di ba? Sipin niyo yan, maraming magnanakaw. Yung mga sakyan, binabasag yan. Ninanakaw, mga motorsiklo, nakaparada, ninanakaw, mga four wheels, kinakarnap. Galit tayo sa kanila. Pero hindi nyo ba alam na tayo din dito sa loob ng simbahan, mga Krisyano, magnanakaw din. Yun po yan. Ngayon, nalate ako kasi nandyan na ako eh. Ibig sabihin, hindi talaga malate dapat. Kaso lang, dahil sa ulan, hindi ako nakahinga. So, hinahanap yung bag ko. Wala pala, hindi na lagay ng mga bata. Sabi ko, pagka wala akong hindi ako makapag-preach. So, bumalik ko sa bahay. Sipin nyo yan. So, ito mga kapatid, mga pangalan ng Panginoon. Di ba? Napakaraming pangalan ng Panginoon. Ngayon, yung mga tao ngayon, iba na ang tawag sa kapanahonan natin. Di ba? Ano na mga tawag? Lalo na yung mga mga addict. Di ba? Anong tawag mo sa addict sa sa cellphone? Addict sa email, ano pa? Ang daming tawag eh. Kaya yung word na nung 2024, merong yung tinatawag na word of the year. Okay? So, nung 2024, merong word of the year. Alam nyo, pag sinabing word of the year, isang word lang yan. Pero last year, ang word of the year, yung tinatawag na brain nut. So, ibig sabihin, dalawang word yan, pinagdugtong. Brain rot pala, hindi brain nut. Brain rot. Pinagdugtong yan. Okay? It is a slang term used on TikTok to describe silly opinions. And yet, gustong-gusto natin mag-scroll doon. Di ba? Ang dami niyan. Silly opinions, thoughts, and language that people can develop when they spend too much time online o kaya doon sa mga internet communities. Okay? Brain rot usually refers to videos or tweets that feel totally out of touch with reality. So wala naman talaga yun sa katotohanan. Ngayon, kaya ang mga tao, maraming mga tao ngayon, kulang-kulang sa tulog kasi nga pagkagabi nagsita sa cellphone pa, yung blue light na yon, yun po yung nagnanakaw ng tawag doon, nagnanakaw ng tulog po natin. So we are, yung mga anak ko, ang hirap patulogin niya kasi may hawak na cellphone eh. Ang galing yan. Nag-aaral yan. Aral. Pero yung cellphone, nakaganon. Hindi mo malaman eh. Ganon, di ba? Yung cellphone nandyan, aral. Kaya 11 o'clock na, hindi pa rin tapos yung assignment.
Yun po ang problema natin mga kapatid. Okay? So, yun po yung problema ng society natin. Ngayon, ang sabi po dyan sa verse 11, but thou, ikaw. So kung mayroong problema ang society, mga kapatid, ang sabi po ni Pablo kay Timothy, but thou, man of God. So tayo po na mga lingkod ng Diyos. So pinapayuhan po tayo. Hindi lang si Timothy ang pinapayuhan dito, mga kapatid. Ano sabi po ni Pablo? Flee these things. So ibig sabihin nito, una, flee these things. Saan tayo iiwas dyan? Ano ang iiwasan natin? Yon. Yung word na flee, mga kapatid, unang-una, siyempre, sa mga kabataan, flee, sinabihan po tayo ni Pablo, flee fornication. O, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 16, 6 verse number 18, flee fornication. Okay? Pagdating po sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 14, flee from idolatry. Ang dami na po nating idolatry ngayon. Anything that replaces our attention instead of God, that is idolatry. Maaari yun ay form of money. Maaari yan ay form of sports. Maaari yan ay form of hobbies. Di ba? Or habits natin. Anything that will replace our attention instead of God. Hindi ka na makapag-church kasi merong kayong tawag doon, outing. Hindi kayo pwedeng makapag-church kasi meron kayong hiking. Hindi kayo pwedeng mag-church kasi merong overtime. Hindi kayo makapag-church kasi merong transaction, di ba? May mga meeting. Yun po yan, mga kapatid. Instead of worshiping God, you replace it. Ang ganda nga di ba? Tuntua nga ako doon kay sino to? Isang preacher. Na paglinggo, we don't have any appointment, but we have outside, di ba? The perimeter of our spiritual life, except worship the Lord. Okay? Yun po yan. Ngayon, mga kapatid, ito po yung mga areas ng tayong mga tao is under attack. Not only Christians, everybody in this world, not only pastors are being attacked, all are being attacked. Okay? Una, kaya sabi ni Pablo, sabi ni Apostle Paul, flee these things. Tingnan niyo po yung yung advice po ni David. Di ba? Ano bang advice ni David? Sa Psalms chapter 1, tingnan niyo po yung mga Bible po ninyo, Psalms chapter 1, verse 1. Ano sabi? Blessed is a man that walketh not in the counsel of ungodly, nor sitteth in the seat of scornful, but his delight is in the law of the Lord. And in his law that he meditate day and night. So ito po yan. Ito po ang sinasabi ni David sa sulat po niya na mapalad pala ang tao. Kaya mga kapatid, iiwas tayo. Saan tayo iiwas? Sa mga tao. Ang problema kasi natin ngayon, because of our generation, yung mga tao ayaw na magpa-counsel sa mga kapwa nila tao. Saan nagpapa-counsel? Hahanap doon sa YouTube University. O kaya, magsasalita yan, hey Siri, ayaw na ako ng crush ko, anong gagawin ko? Dami ka agad yan. AI yan, di ba? Dami sinasabi. Sipin mo yan. Alam nyo, dahil sa technology ngayon, pag wala kang plano at wala kang gagawin, yung gadget mo, mayroong gagawin sa'yo. Halimbawa lang, pupunta ako ng pagudpod. Mag-iisip ako saan ako kakain, saan ako mag-stop over, saan ako magkakape. Nakuha nyo? Pag sinabi mo doon, sa AI, pwede bang bigyan mo ako ng itinerary na mga gagawin ko? I'm going to pagudpod. Bibigyan ka niyan. Susulatan ka niyan. Babasahin mo na lang. Technology will give you ideas. Nakuha niyo, kapatid? Pero alam, maganda rin yung technology. AI, maganda rin. Nagtanong ako dyan What can you say about Baptist Church? The church that Jesus built. Okay. Ayos yan. Ayos, di ba?
Oh. Pero bago ako nagtanong dyan, nagtanong muna ako, what can you say about Christianity? Oh. Ang sagot niya, Christianity, it is, sabi niya, among religion, it is the true religion. May okay yan. Sabi ko, pabor sa atin to. O, di ba? Iniisip ko, siguro yung naka-duty sa computer, siguro, server ng computer, Cristiano siguro yon. Ang problema lang, pagka sumunod na may pumalit na doon, iba na. O, di ba? Kasi ganoon lang naman yan eh. Kung sino yung nasa kusina, yun yung Kaya dito mga kapatid, yun po yung sabi ni dito, tawag nito, ni King David, di ba? Na tayo po mga kapatid, huwag tayong sasama doon sa mga payo ng mga ungodly, o doon ka tatayo sa mga sinners, o doon ka, o po sa mga upuan ng mga scornfuls. Kasi nga po, kung meron kayong kaibigan na lima na nagmumura, check yun, pang-anim ikaw na. 5 nagsusugal, maya-maya yan. Pang-anim, ikaw na yung sugarol ka na rin. So ito yung mga areas. Dapat tayo mga kapatid, we need to learn how to say no. Okay? Pag mali, mali. Kasi hindi naman it is always right to do right and it is always wrong to do wrong. Okay? Then we need to flee youthful lust. 2 Timothy chapter 2 verse 2. So ito po yung mga areas na dapat po ang Kristiyano magiging careful. Ano yon? In handling our money. That all money belongs to us. Money is it all. Diba? It can travel. Kaya sabi nga dito sa atin lagi, mga Pilipino, we cannot go round without round. So yung pera, mahalaga po yan. Pero dapat yung pera na yan, pagka tayo pinagkatiwalaan ng pera, gagamitin natin yan that those money na in-entrust sa atin ng Panginoon, it will be a tool so that your friends, your loved ones, your relatives, ay maakay mo sa paanan ng Panginoon. So what is money then if you have millions and billions of money and yet wala ka namang maakay na kaluluwa punta sa Panginoon? It's useless. Di ba? So money is nothing. Bakit? Temporary lang naman yan eh. Kaya ngayong, di ba, yung sa California fire, yun yung kanta ni Lady Gaga, Remember Us This Way. Namalaala talaga sila. That way. Ano pa? So money is good. Pride. Yun. Lahat tayo may pride. Kahit sa paglalaba, may pride pa rin. Di ba? Grabe. Feeling of pleasure at one's own abilities. Mas magaling ako sa kanya. Kaya ko yan. Alam niyo mga batid, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan pagalingan. Tandaan niyo, hindi pagalingan. Paglilingkod sa Panginoon ay patapatan. Hindi naman sinabi ng Panginoon, welcome into my joy, thou talented servant of God. May sinabi mga Bible na gano'n? Hindi ka sinabi, welcome, enter into my joy, thou faithful pastor. Walang nakalagay doon eh. Ano nakalagay? Tingnan natin. Tingnan nyo, mga Bible nyo. Faithful. Faithful servant. Sa Matthew, chapter Matthew tayo. 25. 25, verse number 21. His Lord said unto him, well done, thou good, what? Faithful servant. Hindi sinabi doon, faithful pastor. Hindi rin sinasabi dyan, faithful Bible student. Hindi sinasabi dyan na faithful Christian. Servant. So, ibig sabihin, if you are a Christian, you are a servant of God. Amen, mga kapatid? So, everybody of us here are servants. Ngayon, hindi sinabi dyan, welcome thou good and talented servant. Thou good and, anong tawag doon?
Faithful ang hinahanap ng Panginoon. So anything that we do, there must be faithfulness. Okay? Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Oh. Verse number 23, inuulit rin ang Panginoon. Okay? Kaya yun po yung gamit na term ng Panginoon. Faithful servant. So hari nawa mga kapatid, time will come at the end of the road, at the end of this world, merong consolation, merong marinig kang boses sa Panginoon, welcome thou, good and faithful. If you are not good, you are bad. Oh. Dalawa lang, good and faithful. Pag yan ay, ang antonyms noon, ang baliktad noon, ibig sabihin, you are bad and you are not faithful. Nakuha nyo? And yet, if you are a bad Christian and you are not faithful Christian, sa langit ka pa rin pupunta. Kaso nga lang, alam mo na. Kaya nga, merong verse sa Bible sa Revelation, and God shall wipe away all their tears from their eyes. Kasi manghinayang ka, dapat pala nung nandoon ako sa lupa, ako ay naging tapat na, dapat pala ako ay nagiging good Christian, dapat pala ako ay nagiging faithful. Oh, di ba? So dapat yun yung consolation natin diyan. Envy. Yun, kasi tayo, very envious tayo minsan eh. Yun ang problema na, yung fruit of the Holy Spirit, wala sa atin, nagiging tayo. Ba't siya pinagpapala? Ako hindi. Ba't siya mayaman? Ako hindi. Ba't may sakyan siya na ganyan? Bakit ako hindi? Huwag tayo mainggit. Feeling of discontent caused by someone else good fortune. Bakit siya? Ba't hindi ako? Oh. Ba't siya ang sinagot niya? Ba't hindi ako? Ba't siya ang niligawan? Ba't hindi ako? Bay, ayos yun, ano? Oh. Ayos yan. Lagi ko binibili sa inyo mga babae, ha? Huwag na huwag kayong bigde. Bumili kayo ng lubid, kayo. Tawag doon, escaping rope. So, dapat marunong tayong sumagot ng no. Okay? Pag yan ay kabubuti naman ng karamihan at nakakabuti sa iyo, be like Esther. Anong ginawa ni Esther? If I perish, I perish. Oh. Sipin niyo yan. Grabing paninindigan. Babae yon, mayroong paninindigan. Si Rahab, oh. Alam niyang ikabubuti sa kanya. Hindi pa siya nakakita ng mga tao, pat yung mga merchant ba daan doon, kahit siya ay harlot ng kanyang kapanahonan. Pero naririnig niya na yung Diyos ng Israel ay talagang terribling Diyos. Samantala, sila, alam niya man Diyos nila eh. Di ba? Wala pa naman yung mga Israelita, di pa naman nakarating, naniniwala na siya. Kaya dati, customer niya, mga lalaki. Kaya doon siya nakatira sa tabi ng tabi ng tawag doon, kampo ng mga sundalo. Bakit? Andun yung mga parokyano niya eh. Kaso nga lang, yung paniniwala niya sa Diyos ng Israel, paano hinati yung Red Sea na yan, at binigyan ng salot yung Israel, siya bilang makasalanan, naunawaan niya yun, naintindihan niya yun, na dapat talaga yun ang paniwalaan. Kaya dumating yung mga spies, yun, makita nyo yung flux na ginagamit niya. Ibig sabihin, naghihibla na siya, gumagawa na siya ng mga banig, ng mga basket. So, meron na siyang tinatawag na panibagong trabaho. At doon niya yun, tinakpan. Itinago niya doon yung mga spy. Sipin nyo. So, wala pang nagsulwining sa kanya, wala pang nag-share sa kanya na magbago ka, nagkusa na siya magbago. Di ba may mga taong ganyan, sisharean mo na salita ng Diyos, aba, automatic yan, nandyan ka agad sa gawain ng Panginoon, mapapagamit yan. Pero meron naman, siniran mo, nandyan, a-attend, sunod ng mga araw na wala na yan, pagkatapos yan, lulusot na lang yan pag may tawag doon. After 5 years, after 10 years. So, meron mga ganun mga kaso eh. Okay? So, yun po yan mga brother. So, ito yung mga tao na marunong magsabi ng no. Just like Daniel, di ba? He defiled not himself. Inaalok siya ng mga
Pag halimbawa lang kayo, nasa trabaho nyo, inaalok kayo ng unwind. O, di ba? Unwinding, lalo sa mga call center, di ba? O, kayo ay merong team building at nagkasiyahan kayo. My goodness. O, marami mga Kristiyano, biktima dyan. Kaya mag-ingat ho tayo mga brad. Nung tawag doon, may kinakanta tayo dyan eh. Ano yung kinakanta natin? Amazing Grace. Naku niyo brad? Ang writer niyan si John Newton. Pero, hindi lang yan ang mga sinulat ni John Newton. Napakaraming sinulat si John Newton. Kasi si John Newton, ano siya eh, ang negosyo niya, magbinta ng mga alipin. Anong term sa ganun? Slave merchant. Yon pala yon. Trabaho niya yon. Kung ngayon yon, ino-online niya. Kung nabuhay si John Newton ngayon, ino-online niya. Ay, gusto niyo ba ng katulong? Di ba? Di ba? Oh. Kaso lang, may mga agency na ngayon. Pero siya talaga, hindi binibinta talaga niya. O ito, gwapo to. Kunin mo, $10. Kasama na doon, papangitiin ka, di ba? Kung maayos yung ngipin mo, kung yung mga wala ka bang sakit, di ba? Huhubaran ka pa, o yun. Kaya merong binibiding nila yan, pumipila eh. Sa pilahan nila, merong dalagita doon, napasama. Black woman. Sabi ng dati niyang may amo, binibinta ko to. Sinong gustong bumili? Siyempre, kaya ka bumili ng slave kasi patrabahuin mo, bata. O dalagita. Walang bibili. So, ang ginawa ng amo, hinubaran niya. Para yung ibang mga mga bibili ng pwede mapakinabangan to, 60 pala to, di ba? Hinubaran niya, hiyang-hiya yung dalagita. Hiyang-hiya. So, may lumapit. O, sige, magkano ba yan? O, ganito ang price. Okay, bilhin ko. So, binili. Pagkabili, binigyan niya ng coat. O, sige. Ano sabi ng nakabili? Young lady, you are free. You can return to your family because now you are free. O, di ba? So, yung kontrata ng kung ano man yung kanilang mga token na ito ay free servant na ito. Ito from a servant to a free person. So, meron ganon. Kasi yung mga Hudiyo nung araw mga batid, yung Second World War, doon sa Germany, yung mga Hudiyo, may mga malalaki silang ID. Okay? Pampatunay na sila po ay Hudiyo. Ginawa yun Hitler para madali niyang patayin yung mga Hudiyo. 6 million. Kasi may mga ID. Sipin niyo yan. Kaya ito si John Newton na slave merchant, meron siyang kanta na sinulat, kaso lang hindi sikat. Ang pangalan ang title ng kanta niya is How Sweet the Name of Jesus Sounds. Parang sa version natin ngayon, The Name of Jesus. Ito po yung kanta, nilaman ng kanta niya. How sweet the name of Jesus sounds in a believer's ear. It soothes his sorrows, heals his wounds, and drives away his fear. It makes the wounded spirit whole, and calms the troubled breast. Tis manna to the hungry soul, and to the weary rest. Their name, the rock on which I build, my shield and hiding place, my never-failing treasury, filled with boundless store of grace. By thee, my prayers acceptance gain. Although with sin defiled, Satan accuses me in vain, and I am owned a child. Jesus, my shepherd, husband and friend, O prophet, priest, and king, my Lord, my light, my way, my end, accept the praise I bring. Weak is the effort of my heart, and cold my warmest thought. But when I see thee as thou art, I praise thee as I ought. Till then I would
thy love proclaim with every feeling breath, and may the music of thy name refresh my soul in death. Oh, ang ganda ng ano niya eh. Kaso lang ito, ano na to ha? Na-publish ito noong January 1, 1930. Ngayon, almost 100 years na. Kaya ito ngayon, hindi na pagmamayari ni John Newton. Naisulat niya. Ibig sabihin nito, pagmamayari na ito ng publiko. Ganun pala yan. Pag meron kang naisulat, nalathala, nakanta, pagkatapos, umabot na ng 100 years, na wala namang nag-claim na ito yung ano, walang nagmamanage ba? Oh, kukunin na yan. Okay? So, another one mga kapatid. Ito. Ano sabi dyan ni Pablo? But thou, man of God, flee these things and follow after righteousness. So, pangalawa is follow after righteousness. Okay? Follow after righteousness. Yung una is flee. Yung pangalawa, follow after righteousness. So, ito yung mga kapatid. Doon po natin makikita, well, the moment we follow the righteousness, we need to understand the fruit of the Spirit in us. Ano pa yung mga fruit ng banal na Espiritu sa atin? Fruit of the Spirit, okay? Sa Galatians chapter 5, tingnan po natin yung mga Biblia natin, Galatians chapter 5, verse number 22. Ang sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is what? Love. So we learn to love. Joy. Laging masaya. Kahit may problema ka, joy. Sabi ng isa, Pastor, kahit pagod na ako, talagang joy pa rin ang gamit ko sa kusina. Ang bihira. Ibang usapan yon. Okay? Hindi yon. Ano pa? Kaya dito sa church, mga kapatid, kahit pagod ka, pagdating sa pananambahan, huwag kang matulog. Kasi yung isang Kristiyano, natulog. Sabi ng pastor, gumawa ang pastor ng ibang sumigaw ang pastor. Sabi ng pastor, yung natutulog, ay mapupunta sa impyerno. Tumayo ka. Inagulat. Tumayo yung naamalimpungatan, tumayo siya eh. Di nagtawanan yung mga tao. Kaya nagtatawanan. Sabi ng membro, anong nangyari, pastor? Sabi ko, yung natutulog, mapupunta sa impyerno. Tumayo ka. Sabi niya, nakatayo nga, pastor. Kaso lang, dalawa tayo. O, dalawa tayo. O, ang damay, kaya mahirap yan. Yung damay, di ba? Oh, magaling. Logic. Oh, ito mga kapatid, follow that which is, follow after righteousness. Okay? In our present world, ang dami nating mga social, influencer dyan. Okay? Dami. Ang sinusunod ngayon ng mga tao, nung araw, di ba? Yung mga musician. Halimbawa ko, nung kabataan ko, di ba? 30 years ago. O 35 years ago, 40 years ago, sinusunod ko sila ni Michael Jackson, yung di ba? Yung po yun, yung mga music nila, ng mga Scorpion, ng Duran Duran, o ano pa, ng Air Supply, o yun yung mga kanta ko nung araw Duran Duran, Scorpion, Air Supply, pero yung kay Pader naman, iba naman yung kanya, kasi ibang generation siya Yun naman yung kanya, kina Matt Monroe, kina Peregrino ba yun? Yung kumakanta na sa mga Tagalog, Peregrino. O yun. Tapos yung kay Engelbert. O yun. Yun yung kanya. Kay Kenny Rogers. O mga ganon. Di ba? Magkaiba kami ng Pagdating sa henerasyon ng mga anak ko, iba naman yun. O yung mga kanta naman nila, yung mga kay Lady Gaga, mga ganon, di ba? Tsaka yung mga rebirth ng mga ng Michael Jackson yon. Iba yung kanila, okay? So ito po yan mga kapatid. So ang fruit ng Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against there is no law. Okay? So yun po yan. Kaya tayo mga kapatid,
Huwag tayo magpa-impluwensya sa mga influencer ngayon. Di ba? Napakarami niyan. From religious. Ang dami diyan. Kaya maraming mga Kristiyanong nagbabackslide. Bakit? Yung eagerness nila na matuto, pupunta sa YouTube, magtatanong sa tawag ng social media, magko-comment kung saan-saan, naliligaw na. Isipin mo, yun ang problema ngayon, di ba? Yun, okay? Kaya, follow that which is good. Ang ibig sabihin natin dito, unfollow that which is evil, bad, or trash, or nonsense. Yun. Kaya yung sinabi dyan, follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Yun po yung dapat i-follow natin. Dami tayong sinusundan ng mga tinatawag natin na spiritual giant sa henerasyon natin, di ba? Sa Pilipinas na lang, marami na mga kilalang pastor. Mayroong mga pastor na celebrity, may mga mega churches po yung mga yan, may mga malalaking ministry. Pero mga kapatid, dapat asundin pa rin natin ang mga heroes of faith natin na nasa Biblia. Amen mga kapatid? Kasi yung nasa Biblia, proven and tested po yan. Okay? So yun po yan. Kaya tayong mga Kristiyano, dapat meron tayong gagawin sa buhay natin. Yung panahon po niya, tawag nito, ang payo po ni Belly Sunday. Si Belly Sunday nung araw, pinayuhan niya yung isang football player. Okay? Ang payo niya, 3:15. 3:15. Ano ba yung 3:15? Ibig sabihin nito, pinayuhan niya si Mr. Sunday, Ang ganda naman ng pinayuhan niya, Mr. Sunday. Hindi si Mr. Monday, si Mr. Sunday. William Masley Sunday. Pagkatapos niyan, sabi niya 3:15. Pag ginawa mo ito, magtagumpay ka sa iyong Christian life. Ginawa nga niya. 15 minutes, Bible reading. 15 minutes, prayer. 15 minutes, witnessing every day. Hindi natin nagagawa yan. Kaya dapat yung mga basic lang, mga simple na yan. Ibig sabihin nito, within 1 hour, meron kang relationship sa Diyos na matibay-tibay. Kunti lang ang nakagawa ng mga Kristiyano yan. Okay? Kaya dapat gawin natin. So, follow na lang to next meeting. Okay? Medyo mahaba na. So, as I close mga kapatid, ito po yan. Kaya sabi dito, follow, flee these things, sumiwas tayo. Sabi po niya, ni Pablo, kay Timothy, kung ikaw ay magiging isang tao ng Diyos or a woman of God, flee these things, layuan mo. Layuan mo yung mga tao na bad influencer sa iyo. Layuan mo yung mga bisyo. Layuan mo yung mga hindi kaya-aya sa paningin ng Diyos. But follow after righteousness. Kung ano yung nakaka-bless sa iyo, ano yung magiging tawag doon, magiging faithful ka sa gawain ng Panginoon. Follow that one. Okay? So marami tayo. Ako, bilang pastor, isipin nyo, almost every day, nakikinig ako ng mensahe. Almost every day. Nakikinig ako kay Jack Traver. Nakikinig ako kay Jack Graham ng Preston Baptist Church. Nakikinig ako kay Jonathan Falwell ng Thomas Road, di ba? Si Mrs. naman, nakikinig yan kay Kent Gisalva. Pinalitan niya si Ed Lapis Pinalitan niya si Ed Lapis. Paano? Ayaw ng mga anak ko kay Ed Lapis. Ayaw din ng mga anak ko kay Joel Austin. Joel Austin siya nagagalit yung mga anak ko kay Joel Austin. Ayaw nila doon Pagka nag-ano na yan si Mrs., kakantsawan na yan ni Joshua. Si Joshua ang taga-kantsaw sa kanya Ayaw ni Joshua kay Joel Austin. So, yan po yan. Nakikinig ako sa mga pastor po dito. Di ba? Nakikinig ako kay Pastor Ed Laurena. Nakikinig ako kay Pastor Abante. Nakikinig ako sa kanila. Di ba?
So, yun po yan mga kapatid. So, para tayo, sundin natin kung ano yung mga matutuwid na bagay. Okay, tumayo po tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa gabi ito. Thank you for reminding us about men of God na sinasabi po ni Apostle Paul. I pray, dear Father, na harinawa kami bilang mga Kristiyano sa kapanahonang ito, na yung sinabi po ni Pablo, flee after these things. Umiwas po kami doon sa mga bagay na kung saan magiging stumbling block ng buhay Kristiyano namin. Iiwas po kami sa mga bagay na makasira sa buhay po namin bilang mananampalataya. Sumunod po kami doon sa mga bagay na matutuwid. Follow after righteousness. Habang lahat ay nakayukan, nakapikit naman tayo, there is something for you, and God is speaking to your hearts right now. Please do come, pray, and talk to the Lord in prayer right now. Well, Father, we thank you so much sa salita po ninyo, sa mga palaala po ninyo as we part ways tonight. I pray, dear Father, na ingatan niyo po kami, alin niyo po kami sa mga pamakan ng disgrasya. Mga patera po namin who are on their way, pabalik na kanilang mga tahanan. I pray, dear Father, na ingatan niyo po sila, those always traveling. Ingatan niyo po ang bawat isa. Mga patera po namin nanghihina, palakasin, karamdaman, pagalingin, at harinawa. Yung mga patera namin na wala na buhay, bigyan na buhay. Mga patiran po namin who are engaged in business, I pray, dear Father, na kayo po ang magpala sa kanila. At harinawa, ingatan niyo po ang bawat sa amin, gamitin niyo po kami na instrumento doon sa ibang mga tao. Lahat na to aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pala ni Kristo Jesus, sa amin Diyos sa kapaligtas. Amen. God bless us all. Tawagin natin, Brother Jesse, as we give our offering.